Stay updated and connected. Keep on following our social media accounts on Facebook and on Instagram at JCTGBTG Official. Are you a newbie sa ating church? Gusto mo bang mag-ministry even wala pang physical gathering? Here's your chance to be part of our discipleship cause. Join our 1FC online. Just send a message to our 1FC department on how to join. These days, napaka-importante ng spiritual and emotional sustenance. With this in mind, the church is offering a one-on-one Zoom counseling every Sunday from 11:30 a.m. to 3 p.m. We are here to listen. Hello! You! I know all of you have TikTok accounts po. Have you followed us na po? Di pa po? Why naman? Oh, I forgot to tell you. Our TikTok account po is at Friends Again TGBTG. Please share, follow, and connect. God bless everyone!
Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsad or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Are you feeling lonely, scared, or worried? I get it too sometimes, but the Lord loves us so much that He has a gift for me, you, and all of us. Do you know that Christ died for our sins? Yes, He sacrificed Himself for all of us, and He was buried. But on the third day, He rose again. Hooray! So whenever you feel scared, sad, or worried, remember what Jesus did for us. Acts 2:38. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We'll receive the gift of the Holy Spirit. Believe the gospel. Obey the gospel. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, kaibigan. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Salamat po sa pagpapala ng ating Diyos. Nandiyan na naman po kayo upang makiisa po sa ating pong gagawin ngayon na tayo po'y maghandog sa Panginoon, lalo na po't ganito ang kalagayan natin. Amen? Ngunit bago po ang lahat, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Psalms Chapter 74, verses 20 to 23. Have respect to the covenant, for the dark places of the earth are full of the haunts of cruelty. Oh, do not let the oppressed return ashamed. Let the poor and needy praise your name. Arise, O God, plead your own cause. Remember how the foolish man reproaches you daily. Do not forget the voice of your enemies. The tumult of those who rise up against you increases continually. Purihin pong ating Diyos. Alam po ninyo, ngayon na naman kasagsagan ang COVID-19 Delta variants, kaya ngayon po lockdown na naman. Mas dumami pa po ito.
Kaya naman mga kapatid kaibigan, patuloy po tayo na maglingkod sa ating Panginoon sapagkat ang kalaban po ay talagang nasa himpapawid, hukbok-bong espiritual na naglipa na po sa paligid. Punong-puno sila ng kasamaan at dumadalaw po sa sangkatauhan upang saktan, upang i-oppress at upang hiyain. Kaya naman tayo po ay patuloy po tayong magpakita ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Magbigay po tayo ng respect sa kanyang covenant at huwag magsawang dumalo po sa kanyang gawain. Katulad nito, upang hindi po tayo maipabaya sa gawang masama, kundi patuloy tayong bigyan ng lakas na makapagpuri at maglingkod sa ating buhay na Diyos. Amen? Ayoko natin na ating maulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na to na muli mo po kaming gagamitin para po sa iyong dakilang gawain, O Diyos. Hinihiling po namin, Lord God, na kayo po ang siya manguna sa gawain ito. Pagpalain mo po ang aming beloved Bishop, double portion ng anointing, ipagkalaw mo po sa kanya. At kaming lahat, Lord, ay basbasa mo, bigyan mo po kami ng puso na makakaunawa na yung banal na salita. Buksan mo po ang aming mga kaisipan upang nang sa ganun, Lord, ay malayang pumasok sa aming isip at puso ang lahat ng mga salitang sasabihin mo sa amin. Mag-umpisa po sa simula hanggang sa wakas, kayo po ang hinihiling namin na siyang gumabay. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo pong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Would you believe me? Would you listen if I told you that there is a love that makes a way and never holds you back? So won't you break free? Won't you break free? Get up and dance in His love. So won't you break free? Won't you break free? Get up and dance in His love. Who would have thought that God would give His one and only Son? Taking a stand upon the cross to show us perfect love. So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. His love never ended. There's no escaping the truth. There's no mistaking it's you. God forever will get up and dance and praise you. There's no escaping your light. There's no mistaking your love. Across the world we will get up and dance and praise you. Now is the time to take the freedom that has come our way. Offer our lives to see the glory of your name. So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. So won't you break free, won't you break free, get up and dance in His love. His love never ended. There's no escaping the truth. There's no mistaking it's you. God forever will get up and dance and praise you. There's no escaping your light. There's no mistaking your love. Across the world we will get up and dance and praise you. And for all our days we are holding on to all your ways. We are holding on to all you said you've done. We are holding on to your love. Now we will dance. We get up and dance, march on, dance, praise the Lord. So won't you break free, won't you break free, get up and dance. So won't you break free, so won't
Magandang pagpapala po sa inyong lahat. Ako po si Sister Marilyn Ong. Napahintulot po ako magka-COVID last June. Una sa lahat, nais ko muna pasalamatan ng ating Lord. Tunay na hindi niya po ako pinabayaan. Siya po ang nabigay sa akin ng courage. Nais ko rin po pasalamatan ang ating Bishop, Stora Norma. Sa panalalangin sa akin, Admin Leslie, Father Baby, madalas po nila akong tinitext. At kayo din po sa lahat po ng mga kapatiran, mahal ko sa buhay, na nalalangin sa akin, maraming pong salamat sa inyo. Nung lumabas na po yung result na positive COVID pa po, nalangin agad ako sa Lord. Sabi ko, may tulad na maging serious ako. Alam ko po na high blood na po ako. Medyo mataas po yung sugar ko. Tawag mo, paghalingin mo po ako. Malakpasan po nawa. Itong sakit na ito. At during po the quarantine, dami pong pinaisip ang Lord sa akin. Kagaya po ni King Solomon, nasa kanya ang lahat. Nagkakandahang asawa, palasyo. Pero at the end, sabi niya, baliwala po ang lahat. Kagaya po rin, naisip ko. Parang dami kong achievement sa buhay. Actually, noong time ng pandemic, inisip ko parang wala akong gagawin, sarado yung factory. Gusto ko lang po na pa-repair yung maliit namin yung farm sa Batangas. Dahil malaki rin po yun na itulong nun sa pang-araw-araw namin pangangailangan. Isip ko, dumating man yung ganito ulit, may mapagkunan po ang mga anak ko. Pero yung time na may sakit ako, sabi ko, wala rin ang kabuluhan dahil may sakit ako. Although may ministry po ako sa Lord, madalas po ako nanalangin araw-araw, pero kulang. Kulang po yung ginugugol kong oras kay Lord. Gusto kong mag-uwi na lahat. So, lumipas po yung 7 days. Hindi po ako gumagaling. At hindi yung tipong bumababa yung oximeter ko. Sabi po ng anak ko na sila, ang sabi nila, pa-extrain ako. Yung gabi yun, sabi ko, Lord, ayaw ko po makonfine. Bigyan po ako ng kagalingan. Magang yun, nag-pray ako ni Bishop, ni Pastor. Nag-call ko po sila. Pumunta ako ng ospital. Sabi ko, may Bishop, ayaw ko makonfine. At yun nga po, nung nasa ospital na ako, dalawa nga po, sa lungs ko naapektuhan. At kapag dalaw daw po, kailangan ko na i-confine, sabi nila. Maging mga doktor na nakausap ko ng anak ko, sabi gano'n, kailangan daw po ako i-confine kasi sa edad ko. Sabi ko, uwi na lang muna ako. Sabi ko, marami pa po akong ibibilin sa mga anak ko. Nung gabi niya, gusto na nila akong i-confine. Pero matagas po yung ulo. Ayoko pong mag-confine. Nanalangin ako sa Lord. Sabi ko, ang buhay ko po, hirap ko lang sa iyo. Ikaw lang din na nagbigay. Kung kukunin mo ito, wala po akong magpagawa. Pero gusto ko pong gumaling. Magalingin mo. Bakit mo sa akin magaling na po? Ang bagong gamot na binigay sa akin. Wala po akong panlasa. Nahihina po ako. Binipilit ko na kumain para lumpas ako. Pero nung gabi yun, pag-ihip ko po na sa baw, nagkalasa po. Ang sabi ko, tinugod na ako ng Panginoon. At
Gabi-gabi, pag nagigising ako, gising ako sa lagnat. Pero noong gabi, nawala na po ang lagnat ko. Kundi na napakabuti po ng Lord. Hindi niya po ako pinabagatan. Siya po ang dakilang ang gagamot natin. Maraming salamat. To God all be the glory. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken, have been set free, have been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. He raised me to life. You take our failures, you take our weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Yeah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You raised me to life, Lord. How could you have loved somebody so broken like me, Lord? So wretched, so lost. Paano mo pa ako nagawang mahalin, Panginoon? Paano mo pa ako nabuo? Kundi sa lalim ng pag-ibig at biyaya mo.
Salamat sa biyaya mo. Sa kahanga-hanga biyaya mo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Your amazing grace, Lord. How sweet the sound that saved a wretch like me. Jesus, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Good morning po sa inyo lahat at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sapagkat sa araw pong ito ay tuloy tayo para mag-aaral ng kanyang salita. Sa katunayan sa kayo po, sa umagang ito ay napakahalaga na ating tatalakayin. Although ito medyo basic po, itong tatalakayin natin, pero napakahalaga bilang tayo po mananampalataya dahil dito tayo sumasandal po. At ako naniniwala na ito ang siyang number one, sabihin natin number one reason kung bakit marami sa atin ay medyo defeated tayo. Imbis na maging victorious tayo as Christian ay natatalo po tayo. Pero sa umagang ito, sana po yung papakinggan natin ay pakinggan natin maigi po. Sa katunayan, tuturuan din tayo ng Lord kung paano tayo makikinig ng salita ng Diyos para pakinabangan po natin yung lahat ng mga salita ng Diyos na nakukuha natin. Kasi sayang po, pagka tayo nakinig po at wala tayo nakuha, sayang po. Dapat po tuwing makikinig tayo ng Word of God, ay may nakukuha po tayo.
Of course, bagong lahat, manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating mga ulo. Dakilang Ama, muli kaming lumalapit sa iyo, Diyos. Nagpapasalamat po sa isa pang pagkakataong pinagkaloob mo sa amin na kami mag-aral ng iyong salita. Wala kami magagawa sa ganang sarili namin, O Diyos. Kaya tulutan mo, ikaw mismo ang siyang manguna sa akin, mangusap sa akin, at ikaw mismo dumaloy, Panginoon, sa akin upang sa ganon ay madama ng lahat na ikaw mismo ang siyang magsasalita sa umagang ito. Anoint mo po yung lingkod at alisin mo lahat na hadlang sa aking puso at isipan para malaya kang makakilos sa akin at malayang makarating ang salita mo sa puso ng bawat isang makikinig sa umagang ito. Salamat po, Lord, at tumaasa kami ng tagumpay dahil sa pamagitan ng Espiritu Santo mo ay alam kong kikilos sa umagang ito para na sa ganon abutin ang lahat ng pangailangan ng mga anak. Salamat po, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Now in the book of Hebrew, chapter 4, verse 12, the scripture says, "For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." And our subject today is entitled, Tagos sa Puso. In the book of Genesis 8:22 says, "While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, day and night shall not cease." So the Bible clearly says that seed time and harvest time or harvest shall not cease. That means sowing and reaping will not cease. Hindi ito hihinto. Today we're going to study about the principles of sowing and reaping. And what are they? Okay, first, the literal sowing of seed of vegetables, fruits, plants, and grain. Yung pong pagtatanim ng lahat ng vegetables, ng fruits, ng plants, ng grain o palay. And second principle is sowing the works of the flesh or sowing in the spirit. Yung pagtatanim na hindi maganda sa tao po o yung pagtatanim na maganda sa ibang tao. And number third principle, the sowing and reaping of spiritual seeds. Now, this is the subject matter that we're going to study. First, what is the seed to be sown? Yan po ang question. What is the seed to be sown? Ano yung itatanim na yon? The seed is the Word of God. Ang seed na yon ay walang ba kundi ang salita ng Diyos. Verse, supporting verse. Luke 8:11. Now the parable is this. The seed is the Word of God. So malinaw po yon. Second question, where is the ground or field to sow the seed? Saan daw ito itatanim? Okay. The heart is the soil or the ground. Supporting verse. Luke 8:15, "But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart." Take note, good heart. "Keep it and bear fruit with patience." So yung puso po, yung ground. Now next question is, who will plant the seed? And then, who will water? Sino magdidilig? Sino magtatanim? Sino magdidilig? And who will make the increase? Sino ang magpapalago? So tatlo po yan. Sino ang magtatanim? Sino ang siyang magtutubig o siyang magdidilig? At sino ang magpapalago? Okay, next verse. In 1 Corinthians 3:6-7 says, "I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase." So it was clearly said that the one who planted was Paul. Siya tumatayong evangelist. And Apollo watered. Siya po nagdidilig na tumatayo bilang pastor. And God gave the increase. Ibig sabihin, ang Diyos naman po ang siyang nagpapalago. However, Paul said that neither he who plants is anything, nor he who waters. Hindi importante nagdilig o yung pong nagtanim. But God who gives the increase.
ang Diyos na siya nagpapalago, ang pinaka-importante po sa lahat. Now, in every sowing and reaping, the most important thing is the fruits, yung pong bunga ng iyong pagtatanim. Now, in Matthew 7:19, ito sabi ng Lord, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Yun daw puno na hindi namumunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Malinaw po yon. Now, in John 15 verse 2 says, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. So that means in the principle of sowing and reaping, it is a must to bear fruits. Kailangan po ay mamunga. Because God Himself is expecting fruits from us. Talagang umaasa siya na tayo po ay mamumunga. Now, the next question is this. If the Word of God is the seed, kung yun ang seed, yung Word of God. Next, what is the Word of God in biblical aspect? Yan ang tanong ngayon. What is the Word of God in biblical aspects? Now, in Hebrew 4:12, binasa natin kanina, for the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So meaning, first, the Word of God is living and powerful. Now, paano natin malaman living and powerful? Ito ang tanong ngayon. Question. Whenever you receive the seed, the Word of God, can you feel that it is alive in your heart? Nadadama ba ang buhay ang Diyos pagka ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos? And second question, is it seizing your conscience when you know that you're wrong? Yung bang conscience mo ay, sabihin natin na pag alam mo mali ka, ay nandoon at nakukonsensya ka, sa madali sabi. Ang pangatlo, can you feel the power of the Word of God while and after you receive it? Nadadama mo ba yung kapangyarihan ng salita ng Diyos pag ito ay tinatanggap mo? Sa panong paraan? Question ulit. Does it produce courage to face any kinds of troubles? Pag nakikinig ka ba't nakinig ka na? Pagkatapos mo makinig, ikaw ba'y tumatapang na harapin ang iyong problema? And second, does it give comfort in your times of difficulties? Pag ikaw ba'y nandoon sa kapigatian, nako-comfort ka ba ng salita ng Diyos? Yan ang tanong ngayon. Sapagkat pag hindi ka nako-comfort, ibig sabihin niya, hindi tumatagos doon sa heart natin ang salita ng ating Lord. Pangatlong tanong, does it convince you to powerfully obey His Word? Ito ba nagbibigay sa'yo ng, sabihin natin na konsensya ka ba na sundin mo salita ng Lord at alam mo na sa mali ka, ang gusto mo baguhin ngayon at sumunod sa salita ng Diyos? Meron ka bang ganong conviction, na strong conviction na magbago talaga doon sa salita ng Diyos na yon at iwanan mo kung ano yung dapat mo iwanan sa iyong buhay? Now, yan po una. And second po, about the Word of God. The Word of God is sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and into the bone and marrow. Okay. Question. Next. Whenever you receive the seed of the Word of God, does it pierce into your soul and spirit that your pride will easily change to humility? Pag ikaw ba'y nakinig ng Word of God, matagal ka na nakikinig, nagkaroon ng problem ngayon, nagkaroon ng conflict, yung bang pride mo ay nauuwi sa humility, na kaya mong tanggalin yung pride at kaya mong magpakumbaba alang-alang sa relationship o alang-alang sa reconciliation. Nagagawa po ba natin yon? Ito, unfortunately, brothers and sisters, marami po ang hindi ganon. Pagdating po sa conflict po ay yung pride ang umiiral. Pag pride ang umiiral, sabihin nun ay hindi tumatagos sa puso mo yung salita ng Diyos. Kasi napakatindi ng salita ng Diyos para hindi ka mabago ng salita ng Lord.
But once na tumagos ang salita ng Diyos sa puso natin, talaga yung taas ng pride mo, bababayan sigurado. Yun ang isa sa palatandaan. Pag yung salita ng Diyos ay tumatagos sa puso natin, natututo tayo mag-humble down, natututo tayo magpakumbaba. Yun po ang isa sa matinding bunga po ng salita ng Lord. Ano pa? Does the Word of God cut off the lust of the flesh as well as the lust of the mind in your life? Yung bang salita ng Diyos, pag nakinig ka, tinatapyas ba niyan? Sa madaling sabi, yung lahat ng mga gawa ng laman sa atin at yung gawa ng laman sa mind natin, yung pagiging carnal-minded natin ay nawawala po beto o sabihin natin na i-eliminate ito at yung works of the flesh na i-eliminate natin sa buhay natin na pagka tinutukso ka ng devil, gagawa ay humihinto ka at nasasabi mo, hindi ko dapat gawin ito dahil ayaw ng Diyos ng ganito. Meron ka bang ganong attitude pag dumarating na ang mga temptation? Kasi dyan makikita, pag ang Word of God ay tumagos sa puso mo, gaano mang kabigat, katindi, ang temptation darating sa iyo ay maiiwasan mo at iiwas ka at diretsahang iiwas, bluntly, iiwasan mo talaga. Dahil yung power ng Word of God ay kikilos sa heart mo talaga at sa inner man mo kikilos talaga at doon mo makikita kung paano kumilos yung power ng Word of God sa buhay ng isang tao. And next question, does it make you willing to undergo the sharpest operation to humiliate sin? Ito ba ay willing ang sarili mo na parang ooperahan ka sa madaling sabi para hiyain yung kasalanang nasa iyo o eliminate yung kasalanang nasa iyo na talagang aalisin mo, yun nando doon sa heart mo. So yun po yung mga katanungan para malaman natin kung tumagos sa puso ang salita ng Lord. Ngayon, ang pangatlo po na meaning, the Word of God is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Now, question. Anong question? Whenever you receive the Word of God, nakinig ka, does the Word of God discern or make you see all the mistakes, errors, and sins in your heart and drive you to repentance? Pag ikaw ba'y nakinig ng Word of God, ang tendency nito ay magkaroon ka ng strong conviction na talikuran yung kasalanan at magrepent ka at nakikita mo agad yung mali mo, nakukuha mo agad yung mali mo, hindi mo ginajustify yung mali mo, bagkos tinatanggap mo mali mo, at yung kasalanan tinatalikuran mo, at ang tendency po ay itulak ka para magrepent ka. Yun ba ang nararamdaman natin? Ngayon, kung ang nararamdaman mo, nasa kasalanan ka, pero wala kang conviction na magrepent, talikuran yung kasalanan, may problem po. Hindi tumatagos sa puso mo ang salita ng Lord. Sapagkat ako mismo, nasisiguro ko, pag ang Word of God pumasok sa puso natin, kahit ganong katindi yung kasalanan yan, tatalikuran mo yan. Pag kumilos na ang salita ng Diyos, ang power ng Word of God sa heart po natin, sa inner man po natin. At ang tendency, umiyak ka sa Lord, talikuran, magsisi ka ng gusto, at talang kumari, ibalik mo yung panahon, ibabalik mo para hindi mo nagawa yung bagay na yon. Meron tayong dapat ganong katinding conviction pag tayo po ay nakikinig ng Word of God. Now, that is the kind of seed na ini-implant sa ating heart every time na nakikinig tayo ng Word of God. Ganyang klase po yung seed na yon. Kasi pag nagsasalita yung preacher, parang iniisip natin gano'n. Hindi po gano'n lang yon. Kung hindi gano'ng katindi, gano'ng kahalaga, gano'ng ka-powerful, gano'ng ka-importante yung seed na tinatanim sa atin every time we listen to the Word of God. Gano'n po katindi yon. Kapag yung mga binanggit ko mga benefits about the Word of God ay hindi po natin naramdaman at nararanasan, huwag tayong umasa po ng bunga ng salita ng Diyos. Wala po. Walang pagbabago sa buhay po natin. Sigurado po yon. And honestly speaking, pag hindi namunga ang Word of God sa atin, talo tayo sa lahat ng laban natin sa buhay. Tandaan po ninyo, nasa mabigat na gera na po tayo. Yung nangyayari ngayon sa mundo po, gera na po ito. Gera na po nangyayari, hindi nyo lang alam. Nakita nyo, pagkatapos sa isang pandemic, meron na naman, India, meron na naman, kung ano, UK, meron niya. Ngayon, may Delta naman ngayon mga kapatid, at mas mabigat. Mas marami na mamatay. Mas marami na ahawa. Ano ba sabihin nun? Matinding gera na po itong hinaharap natin.
At anuman ang giyera mo sa buhay, ang bottom line po ay spiritual battle po ito. Lahat yan, spiritual battle pa rin. That's why the best weapon that we can match against in this war is the Word of God. Wala nang iba, salita lang ng Diyos. Ang pantapat po natin dyan. Of course, ang Holy Ghost nasa atin. Pero alam natin, pag sinabing Word of God, yan po inspired ng Holy Ghost. Kanya yung Holy Ghost, Word of God, pinagkombinasyon yan dalawang yan. Pag sinabi Word of God, nandun ang Spirit ng ating Lord. Kanya ganung katindi po. Kanya yan ang panlaban po natin. Ngayon ang tanong, why can't the Word of God make us bear fruits? Bakit hindi makapamunga yung Word of God sa atin po? Now definitely, there's nothing wrong about the one who gives the increase because He is God. Ang Diyos ang nagpapalago, walang problema sa Diyos. Surely it is not the seed. Kasi pag sinabi seed, because the Word of God is perfect. Yung seed po, Word of God, and the Word of God is perfect. Perhaps the one who planted or the one who watered, it is at fault. Maari siya naman. But the major problem lies in the soil. Nandun po sa ground, nandun sa lupa. The one the seed is planted into or yung hinahasikan ng seed. Yan po ang problema. Why? Bakit? Now, I will enumerate the 4 kinds of soils. 4 po ang klase niyan. Ano-ano yan? Okay. First is the wayside soil. Okay, now, second is the stony soil. And next, the thorny soil. And last is the good soil. Okay, talakay natin the wayside soil. Ano ibig sabihin niyan? Okay, in the book of Matthew, chapter 13:19. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. And this is he who received the seed by the wayside. Now, the wayside soil, this is one here's the word of the kingdom, not an ordinary word or seed, but of the kingdom. Tandaan niyo yun. Yung word of God na yun, sa kingdom of God, galing at hindi po sa ibaba. But does not understand it. Hindi naintindihan. Why? For 2 reasons. First, the seed takes no hold on him. Hindi siya makontrol ng seed na yon. He's not really interested. Yan po ang pangalawa. Hindi naman talaga interesado. Ang pangatlo, it comes on one ear and goes out at the other. Pumasok dito, lalabas lang doon sa kabila. Why? The wicked one or the devil comes and snatches the seed away. Yan ang magiging resulta po. Pag ganun tayo makinig po, madaling nakawin po. Kasi the devil is the great thief of sermons. His intention is to murder your soul. Kanya hindi nyo alam, pag nakikinig ka, tapos makinig na, nakawin na yan mga kapatid. Sa ating pag-inisip natin, nakaw sa pera, hindi. Ang matinding nakawang nagaganap po, ay mismo po, doon sa mga believers na ninanakawan ng salita ng Diyos. Nananakaw salita ng Lord. Sinasabi ni iba, yan daw sa mga non-believers, pati believers po. Non-believers makikinig, kanya ganun lang, tapos mawawalan sa kanya, hindi po ganun. Pati sa believers po. Kaya kung minsan napupunan nyo, di ba nakikinig ka ng Word of God, malakas ka Monday, Tuesday, malakas ka, but Wednesday, mahina ka na. Baka nanakaw na. Yan ay ibig sabihin, baka nanakaw na sa atin. Yung Word of God na ipinunla sa atin on Sunday, baka pagdating ng Wednesday, wala na po, nanakaw na. Yan ang sinasabi ko. And as I mentioned, he received it by the wayside. Meaning, hindi sumakturo sa puso, kaya nanakaw lang. Yan po ang problema. Minsan, nandun lang sa puso, dito lang sa mga gilid-gilid ng puso, may epekto naman yon. Okay, may epekto. Kaya nga, ilang araw lang mga kapatid. Pagkatapos nun, madaling nananakaw. So, yan yung una. Pangalawa, the stony soil. The stony soil, yung mabato. Now, in Matthew 13:20-21, the scripture says, but he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when the tribulation of persecution arises because of the word, immediately he stumbles. So stony soil or heart represents someone who says, yes, pag nakikinig, oh yes, praise the Lord. All right, wonderful. As he receives the word with joy. Andun yung joy sa kanya.
Now, receives the Lord and His word at His service, maybe, kasi ito po yung mga baguhan po, because he was caught up in emotion of it. Ibig sabihin nun, tumanggap dahil sa emotion. But when trials and persecution come, or when he begins to understand what it means to take up the cross, he is offended and he withers away. Yan po nangyayari. Pag nakita na niya, ito pala yung Christianity, meron pasang krus ka talaga. Hindi ka tulad, maybe kung nga sabihin natin mga preacher, hindi nagtuturo ng cross, ang tinuturo, puro comfort ang tinuturo, tumatagal siya. Pero pagka po naranasan na niya yung cross talaga, doon niya ma-realize ngayon. Hindi pala puro comfort yan. May cross palang pinapasan yan. Kanya-kanya, yan ang sinasabi. Kanya sa inyo tinuturo ko, pati cross tinuturo ko sa inyo. Hindi lang yung blessing ang tinuturo ko, pati yung suffering tinuturo ko sa inyo dahil kasama po yan bilang Kristiyano. Now, the Bible says, he has no root in himself. Hindi po nag-ugat or hindi nag-pierce yung Word of God. Kasi hindi pumasok yung Word of God dito eh. Once na ang Word of God, hindi pumasok sa soul and spirit, hindi pumasok sa heart po natin. Ayan po mangyari, wala pong ugat. Why? Kasi very shallow yung pagtanggap niya ng Word of God. Mababaw ang pagtanggap ng Word of God. Why? Kasi nga mabato. Stone is soil, kung tawagin po. Now, kanya doon sa parting yung mga kapatid, I'm gonna expound to stone ito, matagal ko na-expound at actually, para ako nag-introduction kasi hindi ito talagang message po. Mamaya na po yung talagang message. Now, sa madali sabi sa parting ito, pinapaalam sa atin ng Lord, yung stone is soul na isa po sa problem pag nakikinig po tayo, mababaw lang. Ayaw bumaon kasi maraming bato. Kanya ayaw bumaon doon sa puso po natin. Maraming hadlang, kanya ayaw bumaon po. Kanya siguraduhin ninyo, pag makikinig tayo po, walang hadlang sa heart natin. Para makapenetrate, makadiretso po, yung pong Word of God ay makadiretso sa inner man po natin na importante sa lahat. And number 3, soil type is the thorny soil. Okay, naman matinik, maraming tinik ito. Now, Matthew 13, verse 22. Now, he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. The thorny soil, these soils are infested with weeds. Marami mga weeds ito that choke the seed as it springs up. Bago ito makalabas, na-choke po siya. Now, the thorns represent the world and the deceitfulness of riches. Yun ang lumilitaw na tinik po sa salita ng Lord. Ito yung tao excited about the kingdom, pero he engages in worship, Bible study, and prayer, kaya maganda. But when he gets involved in the things of this world, he no longer has time for God's word. Wala na po. Wala na sa God's word, wala na. Kanya, hindi na nagsisimba, iba nagsisimba, pero on and off na po nangyayari sa kanya. Why? Kasi nga po yun, may mga tinik po sa kanyang heart. Pero ang number 4 ang pinakamaganda, itong type ng soil, the good soil. Yan po maganda, the good soil. Now, in Matthew 13:23, but he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, and some 30. Now, the good soil or ground, these soils produces bunches of fruit. Marami po ito. And what are those fruits? Now, there are 6 types, namely, number 1, bigay ko sa inyo yung bunga nito. The fruit of soul winning. Sa Romans 1:13, yan po number 1. And I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you, also just as among the other Gentiles. Yung fruit dito, ang soul. Second, the fruit of holiness. Yan po, isang bunga niyan. Romans 6:22. But now having been set free from sin, and having become a slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life. Isa sa bunga po ng salita ng Lord ay kabanalan. Okay, next. The fruit of financial giving. Romans 15:26. For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. And next is the 9th fruit of the Spirit. Alam natin ito. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And next is the fruit of good works. Mabuting gawa. Colossians 1:10. That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work,
and increasing in the knowledge of God. And lastly, number 6, the fruit of praise and worship. Hebrews 13 verse 15. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. So yan po yung 6 na fruits ng Word of God pag ito ay tumatagos sa ating puso. Now, but there is one fruit that every Christian must have coming from the mighty Word of God, especially in the last days. And I will tell you later. Now, always remember that every time I preach the Word of God, it's either I am planting the seed to the first-timer listener, or I am watering the Word of God in the believers. Now, we may notice that out of 4 kinds of soils, only one is good kind of soil. 4 yan, pero isa lang ang magandang soil. And we may also notice that these 4 soils receive the same seed. Pare-parehas ang seed na tinanggap nila. But only one bears much fruit and remains in Him. Kaya ito yung 4, isa lang ang maganda ang puso sa pakikinig na Word of God. Now, the problem is not the seed. The seed will never be a problem because the Word of God is perfect. But we have seen and read it clearly that the problem is the soil or the heart. Ito ang problema. So that means when the Word of God is not working in your life, you have to check the soil. Yun ang titignan natin. Pag hindi nag-workout ang salita ng Lord sa atin, parang baliwala sa atin, hindi kumikilos ang Lord sa atin, i-check mo na. Ito, check natin. Your heart. Because the success of the seed depends on the soil or heart. Depende rito ang success ng Word of God po. But before it comes to your heart, it will pass to your ears. Dito muna sa tenga. And then the ears are the recipients of the seed going deep into your heart. So yung tenga tumatanggap, patunguro sa puso natin. But let's not forget that the manner of your hearing also depends on what is in your heart. Yung inyong pakikinig ay depende rin sa kung ano nasa puso natin. That's why the bottom line is still the heart. Ang puso pa rin ang pinaka-bottom line. In Matthew 13:15 says, therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear, and shall not understand, and seeing you will see, and not perceive. For the hearts, bakit hindi makakita? For the hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them. So that means the Word of God is being preached even to those people who won't hear Him or receive Him. Kahit doon sa mga alam niya hindi tatanggap sa Kanya, ayan pa rin ang Word of God. Kanya wala silang masasabi. And God will not force His will on anyone. Hindi Kanya pipilitin. Because freedom of choice is always given to anyone. Kanya yung free will ay nasa atin. So these verses clearly show the main problem is the heart. Yan po, dull heart. Sa madaling sabi. Now, nakikinig, tapos na-snatch lang ng devil po. Nakikinig, tapos na-snatch ng pagsubok sa buhay. Kasama na insecurities, future, yan, ang lakas mga snatch po niyan. Nakikinig, pero na-snatch din ng pagkalulong sa worldly things and riches. Diyan natin makikita na hindi lang Satanas ang snatcher, kundi pati yung trials nagiging snatcher sa atin. Yung problems, yung insecurities, yung worldly riches are snatchers of the seed. Yan ang umaagaw po sa atin pag nalulung po tayo dyan. At pag yung seed na yan, hindi pumasok doon sa pinakapuso natin, doon sa tagos sa puso natin. Yan po mangyayari, mananakaw po. Bakit na-snatch sa heart? Hindi kasi nakaka-function ng husto ang Word of God. Hindi nakaka-pierce sa soul and spirit and sa joints and marrow. You cannot discern the intent of your heart. Why? May problem sa heart. Pag may problem sa heart, affected na ang pakikinig ng Word of God po. Kasi hindi magpe-penetrate ang Word of God sa puso natin. And when the Word of God does not work,
it will be dangerous for us, my friend. Delikado po. Why? In 1 Peter 1:23, the Bible says, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Hindi raw corruptible, kundi incorruptible seed ang siya nag-born again sa atin, yung salita ng Diyos. Ibig sabihin nun, through the word of God, tayo po na born again. We were born again not by the word of man, but through the word of God. In James 1:21 says, therefore lay aside all filthiness and all overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word. Receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. The implanted word will save your souls. So James mentioned the word or seed, which is able to save our souls. So ibig sabihin noon, yan po yung nagsasave sa atin po, yung salita ng Lord ang nagsasave sa atin. Hindi lang nagsasave sa atin soul para maligtas, papunta sa langit, kundi magsasave sa atin para hindi ka magkasala, magsasave sa atin sa ating finances, magsasave sa lahat ng area ng buhay po natin. Ang Word of God. Now, one of the most important fruits of the seed or the Word of God is in Romans 10:17. Ang sabi nga noon, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Now, we perfectly know how important faith is to a Christian life. Napaka po. The answer to almost everything we need depends on our faith. Lahat yan nakasandal sa faith. Yung health, financial, emotional, and most importantly, our spiritual needs. Lahat yan nakasandal doon. That's why the Bible says we have to live by faith and to walk by faith. In other words, everything we ask from God is always according to our faith, as long as they are according to His will. Now, since faith comes by hearing, sa pakikinig na kukuha, now why did the Lord Jesus Christ says, you can hear but cannot understand? Now, you can see but cannot perceive. Your heart is dull. Yun ang sagot ng Lord eh. Hindi ka makakita, hindi ka makaperceive, hindi ka makauna, because your heart is dull. So the crux of the matter is your heart. Ang pinag-uusapan po ay yung puso po. Meaning, every time you listen to the Word of God, your heart must be right before God. Now, tanong, what is the right, perfect attitude of the heart when we listen to the Word of God? Ito na po mensahe natin. Ano ba ang tamang attitude sa pakikinig ng Word of God? Kasi ang buhay nasa pakikinig. At sa pakikinig po, ang importante ay nasa heart po natin. Paano ngayon ang gagawin natin para ma-enjoy natin ang Word of God? Kasi gusto ng Lord makuha natin. Magkaroon tayo ng benefits doon sa Word of God. Yun ang gusto natin, Lord. Now, ano ang dapat attitude ng heart natin? First, you must have a good appetite for the Word of God. Yung gana mo sa salita ng Lord. Ayan. Second, you must have the sense of meekness. And three, you make listening to the Word of God your first choice. Okay, isa-isahin natin. First, you must have a good appetite for the Word of God. Now, in Luke 10:38, the scripture says, now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. So the Lord Jesus Christ went to Mary and Martha's house. And in verse 39, sa NASB, and she had a sister called Mary, who was also seated at the Lord's feet and was listening to His word. Seated at the Lord's feet and was listening to His word. So while the Lord Jesus Christ was teaching, Mary was listening to the word of God, while Martha was busy preparing the food. Now, in Matthew 4:4 says, alam natin yan, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. So meaning, aside from eating literal food, a man must also eat spiritual food, the Word of God. Now, parang pantay lang kung titingnan nyo yung pagkain ng food sa yung Word of God. But for Mary, mas mahalaga ang pagkain ng Word of God kaysa ro sa literal food. Kanya nga nandun siya nakikinig, si Martha naman nandun sa pagkain. So meaning, mas mataas ang appetite niya sa pagkain ng Word of God kaysa sa literal food. Yung heart niya, ganun kagutom sa Word of God.
Obsessed yung kanyang heart pagdating sa Word of God. At ganun din dapat tayo po. Na pag hindi napakain ng Word of God, parang madadamo mo, para mamamatay ang faith mo sa gutom pagka hindi ka nakarinig ng Word of God. That's why, pag Sunday, kung ganun tayo, alam nyo, pag Sunday, hindi kayo mag-iintay intentionally ng mga replay lang, ayaw mo ng ganun. Gusto mo yung bagong luto, yung talagang alas 10, nandun ka na, nasa harap ka ng TV, at dahil gutom na ang heart mo sa Word of God. Yun ang gutom na tinatawag. Hindi yung gigising ka na alas 11, di ba, may replay na lang, mamaya na lang. Hindi ganun. Sasabayan mong alas 10 talaga. Wala pang alas 10, nandun ka na, sa harapan ka ng television, nag-aantay ka na dahil sa gutom mo sa salita ng Lord. Ganun si Mary. Ganun po siya. And second, sa Luke 10:39, ano sabi ganon? And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. So Mary sat at Jesus' feet and listened attentively to His word. Why? Bakit ganun siya makinig ng Word of God? Sa 1 Thessalonians 2:13, okay, ano sabi ganon? For this reason we also thank God without ceasing, because when you receive the Word of God which you heard from us, you welcome it not as the word of man, but as it is in truth the Word of God, which also effectively works in you who believe. Sa Tagalog, ano sabi ganon? Kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi niyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito, may bisa. Ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. So yung palang bisa ng salita ng Lord, dapat nakikita sa atin. Ay madalas po walang bisa eh. Dapat may bisa sa atin. Mary received the Word of God as if it was really the Word of God and not the Word of man. In the first place, talaga ang Lord na nagsasalita. Pero sa atin, kahit sinong preacher tumatayo, dapat sa atin po, to God be the glory po, dapat isipin mo, hindi sa tao yung nanggagaling salita niya, sa Diyos nanggagaling salita niya. Dapat may ganun tayong perception po pag nakikinig tayo ng Word of God. Na iniisip mo, hindi si pastor yan. Hindi siya ginagamit ng bibig ni pastor, pero yung salita niya, sa Diyos nanggagaling. Kanya nga sabi ni Paul, yung nakikita ang bisa ng Word of God sa kanila. Kanya nakikita ang bisa po. Yan ay isa sa sekreto po mga kapatid ng mga Thessalonians po. Kung makinig sila talagang hindi nila inisip si Paul. Hindi. Ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Salita ng Diyos talaga. Yung yan nasa kanyang bibig na yan. Salita ng Lord talaga. Ganun sila makinig. Kanya yung may bisa. May epekto yung Word of God. Umi-epekto yung Word of God sa kanila. So, ibig sabihin, nagwo-work ang Word of God sa kanila at tumatagos. Kasi tumatagos sa soul and spirit nila. Dahil iniisip nila na yung salita ng Diyos na buhay, yung pinakikinggan nila. Kaya pag makikinig kayo ng Word of God, huwag niyo isipin na ulitin ko ulit. Ako lang ito nakakita, okay, talaga ako ito nandito. Pero yung salita, dapat isipin nyo nang gagaling talaga sa Diyos yung sinasabi po. Lalo na pang verses yung mga sinasabi. Pangalawa, you must have the sense of meekness. Ayun pa isa. Pag makikinig kayo, napaka-importante na meekness po. Alam nyo, where is Mary's position while listening to the Word of God? Asan ang position niya? At the Lord Jesus Christ feet sa paanan ng ating Lord. Doon siya nakaluhod mga kapatid. Ako ini-imagine ko kung ano itsura noon. Andiyan mga iba, mga kasama nila nandyan, tapos ando si Mary sa harapan, nakaganon siya sa Lord habang nakikinig siya ng Word of God. Ganon ang itsura niya. In the spiritual aspect, in James 1:21 says, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word. Receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Receive the Word of God with meekness. Tanggapin ang buong kababaang loob at nandun ang paggalang. Kasi alam niyang yun ay salita mismo ng Diyos. Now, meaning, makinig na ang puso ay nakayuko sa Diyos ang puso. Meaning without resentment, without grumbling, without criticism. Instead, with humility like Mary, yun na nasa natin, tanggap tayo ng salita ng Lord. And the Bible says, it will save you. It will be so effective that it will take away all your fears, all your doubts, all your worries and insecurities. Matatanggal po. And your faith, yan po matindi. Your faith will prevail because of the very effective power of God. Doon lumalakas ang faith po natin. Kasi yung Word of God, dito mismo, tagos sa puso ang Word of God. Now,
Why wasn't Martha able to listen to the Word of God? Ba't hindi siya nakikinig? Verse 40, ano sinabi ng Lord? But Martha was distracted, ayon, with much serving. And she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. Martha was distracted. You Satan distracted. And distraction is one of the enemies of hearing the Word of God. Dapat walang distraction ang pagkinig po natin. Lalo ngayon, ganitong oras, baka distract ng mind natin, mga lulutuin mamaya, yung uulamin mamaya, yun na nasa isip natin. Wag! Tanggalin po natin lahat yan. In verse 41, ano sabi nga doon? And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. So Martha was distracted and troubled by many things. So that means, hindi lang siya distracted sa pagluluto. Marami pa rin siyang inaalala. Marami siyang kinatatakutan. Kinababalisa sa kanyang buhay. That means, ang heart niya ay puno ng worries, ng fear, at insecurities sa buhay. Kaya't ang seed ay walang puwang doon sa puso niya para makapenetrate doon sa kanyang inner man. Hindi makapasok po. Yung heart niya ay hindi gutom sa Word of God because of many troubles in life na yan po nangyayari sa marami sa atin sa ngayon. Kaya hindi makapasok, makatago sa heart natin. Sa dami ng mga distractions sa heart po natin, yung fear sa ating puso, yung worries, insecurities na sa atin po. Yes, you might be listening to the Word of God, but where is the change? Walang pagbabago po. Why isn't it working? Bakit hindi po na gumagana o walang bisa yung Word of God sa atin? Why isn't it piercing to the division of soul and spirit? Ba't hindi tumatago sa atin? Because your heart has been made dull by negative emotions po. Pag nandun ang negative emotion, sarado ang heart po natin. Wala po, hindi makaka-penetrate ang salita ng Lord. Makikinig ng good only for one day, the following day, balik ang mga negative emotions. Why? Hindi tumago sa soul and spirit ang ating pinakikinggan. And thirdly, you make listening to the Word of God your first choice. Ayun, your first choice. So it is always a choice between the literal food for the stomach and the spiritual food for the soul. A choice between material things, including money and the Word of God. A choice between your loved ones and His Word. A choice between the lust of the flesh and the appetite for the Word of God. It's not a choice to be made your mind, but your heart. Meaning, it will be your heart's desire. At maraming pinagpipilian tayo araw-araw at napipili natin, hindi yung Word of God. At napipili natin yung gusto po natin. And Martha had chosen the troubles in life rather than the Word of God. Yun ang pinili niya. But the Lord Jesus Christ said in verse 42, ano sabi niya ganon? But one thing is needed. Isa lang kailangan dyan, Martha. Alala ka ng alala. And Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. So first, one thing is needed in any kind of trouble. No matter how big and complicated your troubles are, one thing is needed. The Word of the living God. The Word of God is the answer to your fear, to your insecurities, to your sicknesses, to your financial troubles, to your emotional crisis, and any trouble in life. It's only the Word of God. The Word of God is the answer to all our problems as mentioned in Psalms 18:30. Ano sabi nga noon? As for God, His way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust Him. Proven po ang salita ng Lord. Talaga po napatunayan na ang salita ng Diyos na ito talaga ay totoo, ito talaga ay mabisa ang salita ng Lord. Proven na po, sa madaling sabi. So the Word of God is the answer to all our problem kasi proven na po ito. And the Lord Jesus Christ said, it's always the good part. Yan daw ang good part. Kumbaga sa isang bagay, yan ang pinakamabuting parte ang salita ng Diyos. Ano mang bagay ang iilagay mo sa harapan mo. Andyan ang pera, andyan ang trabaho, andun ang lahat. Pagpipilian mo dyan. Pero dito yung Word of God. Yung pa rin ang good part. Ang Word of God pa rin. Kahit sabihin minsan kailangan mo pera, Word of God pa rin ang good part. Kailangan mo yung sa love life mo, kailangan pa rin. Pero ang Word of God pa rin ang good part. Yun yung sabihin ng Lord. We may notice that the Lord Jesus Christ said, it will not be taken away from her. So one of the meanings is that the devil cannot snatch away the Word of God in your heart when you listen like Mary, because it will pierce in the division of your soul and spirit. Talaga hindi mananakaw. Kasi nakabaon do sa puso mo eh. Tumagos do sa puso, nakabaon do sa puso mo. Kanya napakaganda po.
pagka ganun tayo makinig ng Word of God, ang ganda na resulta. Now, the tremendous result to Mary. Ano-ano resulta kay Mary? In John 12, 1-3 says, the 6 days before the Passover came to Bethany, Jesus came to Bethany, where Lazarus was who had been dead, whom he had raised from the dead. And they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. And then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. So Mary displayed the real art of worship in front of other people. First, the difference is that Martha's heart was not good in listening to the word of God. Once again, Martha was busy working not only for one, but probably for 17 guests. Kung di ako nagkamali, ang mga nandun lahat. Instead of sitting with the Lord at the table and listening to the word of God, na malayo siya sa Lord. Nandun siya sa kusina. Yung dati na naman pwesto niya. Nandun siya sa kusina. Ato na word of God dito sa labas. Nakaupo ang Lord sa mga bisita. Doon nandun siya sa labas. Nasa labas na naman siya. Nasa kitchen na naman siya. Busy na naman siya. But for Mary, she stood from the table and went to where the Lord Jesus Christ was sitting. Tumayo siya kung saan nakaupo, pumunta siya. First na ginawa niya, she displayed unreserved worship. Ayan. Ang unang dinisplay niya, unreserved worship. Now, she took a pound of a very costly spikenard. Pag sinabi spikenard, an oil extracted from the root of a plant. Yun po yung kinuha sa ugat po ng mga halaman. And then she anointed the feet of our Lord Jesus Christ in front of their guests. Nandoon siya sa paanan ng Lord, nakaluhod siya habang ina-anoint niya, binubusan niya ng pabango ang paan ng ating Lord. Sa harapan ng maraming bisita. Hindi na siya magkakapatid, sa maraming bisita. Now that means she was not shy doing this kind of worship despite of people around her. Ibig sabihin, hindi siya nahihiya. Wala akong pakialam sa inyo, basta ganito ko mag-worship sa akin, Lord. Wala reservation talaga. Example, si David, alam natin lahat. Kung paano sumayaw si David sa harapan ng Lord. Why? Kasi po si David, ang salita ng Diyos sa kanya, nakabound din sa puso niya. Kaya kung magsayaw siya, kaya yung asawa niya, sinabi siya loko-loko, pero ganun siya magsayaw. Why? Paano nga yung salita nakabaon sa puso niya? But for Mary, anything na para sa Lord, hindi siya nahiyang gawin in public. Hindi niya ginawa. Kanya doon sa atin po, kung tutuusin po, sa atin, madalas yan nagiging problem natin. Pag nag-worship tayo, minsan nahihiya tayo. Pag nagpa-praising tayo, minsan nahihiya tayo. Why? Baka hindi nakabaon ang Word of God sa puso mo. Dahil titsakin ko sa'yo, kung nakabaon yung Word of God sa puso mo, ay titsakin ko sa'yo, yung worship mo, wala kang pakialam. Kaya nakakahiya yung ginagawa mo, kaya yung ginagawa mo, parang alangan sa'yo. Wala kang pakialam doon. Kasi nga yung salita ng Lord ang nag-uudyok sa'yo na naandun sa puso mo na nakabaon doon. Kanya ginagawa mo yung ganyang klase ng pag-worship sa atin, Lord. Marami reserved, hindi unreserved. Reserved kung mag-worship po. Na inaantay ng Lord sa atin talagang nandun, umiiyak ka, tulo ang luha mo. Minsan pati uhog mo tumuto habang nag-worship sa atin, Lord. Ganun ang gustong makita ng Lord sa atin. Yung ganung klase ng pag-worship. Pero nangyayari lang, pag yung salita ng Diyos ay nakabaon sa puso po natin. Tumago sa puso natin. Pangalawa, she gave an extravagant gift. Yan po ang pangalawa. Extravagant gift. Ba't ko sinabi extravagant gift? Now, the cost of that oil was 300 denarii. Since 1 denarius was a day wage given to a common laborer. Ang laborer, 1 denarius isang araw po. Now, 300 denarii was equivalent to a year wages, excluding, hindi kasama po yung Sabbath day, saka yung other mga holiday, hindi holiday sila, holiday. In other words, pag ang Word of God ay tumago sa puso, alam mo yung cost ng ibibigay mo sa Lord, and you will treat it as an act of worship. Hindi mo titipirin ang Lord. Talagang kung ano yung the best, yun ang bibigay mo sa Lord. Extravagant yung pagbibigay mo sa Lord. Yung pag-worship mo, ganun din. Hindi lang po sa pera. Pati yung pag-worship mo talagang extravagant talaga. Sabi kanina, hindi ka nga nahihiya. Talagang diretso ka, sumisigaw ka pa para sa atin, Lord, na wala kang pakialam sa katabi mo. Ganun ang ginagawa po. Alam mo, nangyari sa isang pastor po yan eh. Hindi po pastor natin, pero isang pastor po sa United States. Yung kanyang asawa po, mga kapatid, ay ooperahan. Bibiyakin yung ulo, mga kapatid. Alam niyo ginawa niya? Nag-extravagant worship ang ginawa po niya.
Talaga dun mismo sa loob ng hospital mismo, nag-worship siya, pinagtitingi na siya, nag-praise the Lord siya, umiiyak siya, nag-praising siya, parang siya luko-luko sa madali sabi. Alam niyo nangyari, hindi biniyak yung ulo ng asawa niya, gumaling yung asawa po niya. Yung power ng worship ay kumilos po. Kasi nag-worship siya ng ganun. Why? Yung salita ng Diyos nakabaon sa puso niya. Yung salita ng Lord tagos sa puso niya. Kaya pag nag-worship siya, tagos din sa puso ang worship niya. Ang praising niya, tagos din sa puso ang praising niya. Walang hypocrisy. Wala yung nahihiya na wala sa kanila yung ganun po. Kaya doon sa lahat mga nahihiya, ay wala tayong makukuha sa Lord pagka sa ganyan po. Yung power of praising and power of worship, hindi natin makukuha pag reserve tayo sa pag-worship natin, sa pag-praising natin sa Lord. Sa katunayan, maraming mga patotoo sa praising gumagaling mga kapatid. Maraming patotoo sa praising po mga kapatid na solve yung problema nila. Nakita na natin si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, grabe po mga kapatid na napakaraming kalaban na sarpan, nila kaya talaga. Outnumbered sila. Pero pinagawa ng Lord sa kanila, pinag-praising lang sila eh. Nung pinag-praising sila, yung kalaban nila, sila nag-away, natalo, nagpatayan sila, nanalo sila sa praising lang. Why? Yung praising nila dito nang gagaling. Sa heart nang gagaling. Why? Kasi kay Jehoshaphat, yung salita ng Lord talaga po malalim, ang salita ng Lord sa kanya. Sa katunayan, umisan lalaban sila eh. May kasama siya isang hari na Israel, siya sa Judah. Ano sinabi niya gano'n? Bago lumaban. Wala ba tayo isang propeta mapagtatanungan? Nagsalita, 300 prophets nagsalita. Ano sabi niya? Hindi sa Lord yan. Nadidiscern niya agad eh. Pag malalim ang salita ng Diyos sa puso mo, madidiscern mo yung kausap mo kung sa Lord o hindi. Kaya ano sinabi niya? Bigyan mo akong tunay na prophet. Masakit ang salita niya. Wala akong pakialam. Yun ang mga malalalim sa salita ng Lord. Yung malalim salita ng Diyos, hindi lang malalim na marami kang alam. Okay, malalim din yan. Pero yung malalim sa salita ng Diyos po, yung ganon, ang gusto yung mga rebuke, ang gusto yung mga salita talaga tumatagos sa puso. Kanya madalas yung mga salita hindi tumatagos sa puso natin eh. Why? Magaan. Ang gusto natin magaan. Pero pag mabigat ang salita mo, tagos sa puso po. Hindi ko sinasabi mabigat na sasaktan mo. Hindi. Yung totoo ang sasabihin mo. Pag sinabi mo totoo, tatanggapin mo. Hindi ka magre-resist. Pag yun ang tinanggap mo, napakaganda na resulta. Doon yung madadama, doon yung makikita. Yung power talaga ng Word of God na gusto ng Lord na makuha natin. Yung power ng praising dahil doon sa Word of God na nandito, makukuha po natin. Pero ngayon hindi. Ngayon karamihan sa mga mananampalataya, reserve pag nag-praising. Yung forma, tinitignan, gusto maganda, yung forma niya ba nagpe-praising? Ay wala pa, puro forma lang makukuha natin. Pagka ganyan, formalin makukuha mo. Kaya hindi sa parte yung pinapaalam ng Lord mo sa atin. Napaka-importante yung salita ng Diyos tumagos po sa puso natin para magkaroon ng bisa yung salita ng Lord sa atin. Sayang. Lalo na ba sa atin, tagal mo na nakikinig sa Word of God. Dapat ngayon sa inyo, dapat ngayon walang mahina sa atin. Wala dapat sa atin nalulupay pa, nanghihina, na-insecure, natatakot. Dapat wala sa atin ganyan ngayon eh. Sa oras ng pandemic, unang-una bakit? Alam naman natin yung pandemic, sinabi na ng Lord yan eh. Bakit natatakot ko pa? Ba't nagagaganyan ba tayo? Yung salita ng Lord, hindi tumatagos sa puso mo. Kasi ako sigurado ko, dahil ako nangyayari sa akin. Pag yung salita ng Diyos nakatagos sa aking puso po, wala ka, palaban ka. Kahit ano mangyari, palaban ka. Wala kang kinatatakutan kasi alam mo nakatagos yung salita ng Lord sa puso mo. Pagka ganon, ang gandang mamuhay ng ganon, mga mananampalataya. Kanya nga, hindi ako kumuna ibang subject ngayon. Itong gusto kong subject na ituro talaga sa inyo para ma-enjoy natin ang salita ng Lord. Para makuha natin yung bisa ng salita ng Diyos. Hindi masayang ang salita ng Lord po. Na ito po maggamit natin para sa buhay natin na binigay ng Diyos sa atin. Para makuha natin yung buhay na kasiyasiya. Gusto natin ng buhay na kasiyasiya pagkatapos po ay natin papasukin sa heart eh. Yan ang problema. Pag hindi tumagos sa heart yan, hindi tayo magkaroon ng buhay na kasiyasiya. Pangatlo, she showed deep reverence to God. Ibig sabihin noon, prior to that incident, Lazarus, her brother, died and was buried. And she had no idea that she would be back to life by the Lord Jesus Christ. Hindi niya alam. Meaning, nung mamatay yung kapatid niya, nasa kanya expensive oil na yun. Pero hindi niya pinang-anoint ng kanyang sariling kapatid. Why? Because she was saving it. Nilalaan niya for the Lord Jesus Christ burial. Pinakita niya yung kahalagahan ng Lord sa buhay niya. Kung gaano pinakita niya.
kung gaano kahalaga ang Lord sa buhay niya, gaano ka-importante ang Lord sa buhay niya, na mas mahalaga kaysa sa kanyang mahal sa buhay. Why? Kung makinig ng Word of God, tagos sa puso, mga kapatid. Nandoon talaga sa puso niya. Kanya nakita niyo yung pwesto niya, saan siya nakapwesto? Nandoon siya sa paanan ng ating Lord na nakikinig na salita ng Lord. At nung kanyang busan po ng oil, nandoon na naman siya sa paanan ng ating Panginoon. Hindi sinabing gano'n, nakinig na word of God, nakaupo sa silya. Hindi, doon mismo sa harapan, doon nakaupo. Hindi sinabing umupo si Maria, katabi ang Lord at binuhos sa paa. Hindi. Lumuhod yung binuhos, mga kapatid, sa paa niya. Yung posisyon niya, alam niya kung saan po posisyon. Yan din po gusto kong bigyan ng disenyo, mga Kristiyano. Please don't get offended. Marakas minsan nagiging overconfident po tayo sa ating Lord. Minsan kung tawagin natin Papa Jesus, Papa Jesus. Wala ako nakita sa Bible, tinawag siyang Papa Jesus. Although ibig sabihin ng Abba Father, ibig sabihin Daddy talaga, pero meron ba kayong apostoles na nakita tinawag siyang Papa Jesus? Meron ba apostoles, meron ba sa mga propeta sa Old Testament, tinawag si Jehovah o tinawag si Yahweh ng tatay o daddy? Meron ba sa kanila? Wala po. Grabe sila pagkaharap nila ang Lord talaga. Yung reverence nandoon. Yung deep reverence nandoon, yung paggalang nila sobra na nandoon. Hindi nila kinakausap na parang tao lang. At yun ang dapat malaman din natin. Na although ang Diyos ay Ama natin, ang Diyos Ama natin, oh yes, that's true. Pero let's face the fact na ang Diyos ay Diyos at tayo'y tao. Yun ang pirmi natin tatanda. Kanya yung reverence natin sa Kanya bilang Diyos, although siya ang tatay natin, pero bilang Diyos, yung paggalang natin, dapat alam natin, iposisyon yung katawan natin sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi natin pwede kausapin siya parang kaibigan lang. Hindi ganun, although sinabi ng Lord, you're my friend, pero ginawa ba nila Peter? Ginawa bang kinausap siya parang friend? Nakita niyo magtanong lang si Peter, di makapagtanong eh. John, itanong mo nga sa Lord kung mabuhay ka pa pagbabalik niya. Ba't hindi ka magtanong daw, oy, Lord, Jesus, buhay pa ba si John pagbalik mo? Hindi siya nagtanong ng ganon. Nangingimi siya, nahihiya siya. Andiyan ang Lord, nangingimi pa siya. Samantalang kasama niya araw-araw. Dahil alam niya, ipwesto yung sarili niya. Why? Yung salita ng Lord, malalim sa puso niya. Alam niya ang posisyon niya sa harapan ng ating Diyos sa buhay. At ganun si Mary po, na talaga sa Diyos, doon, ang kanyang tingin sa Lord ay Diyos talaga na nagkatawan tao na nandun sa harapan siya, kanya nakaluhod siya sa harapan ng ating Panginoon. Now, the fourth, pang-apat po, ito huli. She had a profound understanding of the message of the cross. Yan ang matindi po. During the burial of Christ, Mary Magdalene was the one who would anoint the body of our Lord Jesus Christ with perfume and spice on Easter morning. Si Mary Magdalene po mag-anoint. Yun ang custombre po nila sa mga patay, sa dead body ng kanilang mga loved ones. Ina-anoint nila ng oil. Pero ang mag-a-anoint si Mary Magdalene. But not Mary of Bethany. Because she anointed the Lord Jesus Christ when He was still alive. Inanoint niya ang Lord nung buhay pa ang Lord. Why? Because first, Mary alone understood what was going to happen. Naiintindihan niya kung ano mangyayari po sa ating Lord. Second, she alone see the big picture. Kita niya yung big picture na mangyayari po sa ating Lord. And thirdly, she alone understood that there was no need to save the ointment for Jesus Christ's burial. Why? Because she alone knew and understood that He was going to stay buried. Hindi siya mananatiling patay. Alam niya. In fact, she knew that there was no need for her to go with the other Marys to the cross. Hindi na siya sumama kay Mary Magdalene, kay Virgin Mary, doon sa cross. Wala siya doon. Why? Because she knew that wouldn't be the end of the story. Hindi yun ang katapusan ng Lord. Because she knew and understood and truly believed that Jesus Christ would rise on the third day. Alam niya. Kaya hindi na siya nagpunta pa ron na nandoon umiiyak. No, hindi na siya binanggit eh. Samantalang mahal sila ng ating Lord, pati si Martha, pati si Lazarus. Hindi na binanggit. Ibig sabihin, hindi sila nagpunta. Alam niya. Ano nasa isip niya? Huwag tayo pumunta. Sa 3 araw mabubuhay naman yan eh.
Hindi na ako magdadala ng spice. Ito, ginamit ko ito. Kanya niya ginamit ng buhay pa dahil alam niya mabubuhay yun. Hindi mananatiling patay. Hindi niya pinuntahan ng patay dahil mabubuhay. Sayang nga naman. Kaya ang ginawa niya, buhay pa. Doon niya pinakita sa atin, Lord. Now, bakit ganun si Mary? Tagos sa puso kung makinig ng salita ng Diyos. Kaya't lahat ng sinasabi ng Lord, matibay niyang pinanghahawakan po. Yun ang ibig ko sabihin. Kung tayo lamang po, makikinig lang tayo ng Word of God, tulad ni Mary na tagos sa puso, ay una, maintindihan natin maigi ang sinasabi ng Lord, mauunawaan natin, at pangahawakan natin maigi ang salita ng Diyos, anumang kapigatian ang dumating sa ating buhay. Ganun katindi po, pag tayo po ay nakikinig, na ang salita ng Lord pumapasok sa puso natin. Intindidong-intindido natin kung ano-ano mga kilos ng Lord. Kanya kung minsan nagtatanong tayo sa Lord, Lord, why Lord? Ba't ganun nangyari, Lord? Kasi hindi mo naiintindihan, hindi natin naiintindihan. Why? Basically, ang reason po, hindi tagos sa puso ang pakikinig ng Word of God. Kasi kung tagos sa puso ang pakikinig ng Word of God, alam natin agad ang sagot. Sa bawat bagay na nangyayari sa atin, masasagot po natin. Kasi nire-reveal ng Spirit ng Lord sa atin. Sinabi nga ng Bible, even the deep things of God, nire-reveal po sa atin, malalaman po natin, pag yung pakikinig natin, tagos sa puso po natin. Kaya ganun ka-importante po, na sa bawat pakikinig natin, katulad ngayon nakinig kayo. Kayo ba'y nakikinig ng pahikab-hikab tayo, o nakaupo tayo, o nakikinig tayo, taimtim tayo nakikinig. Kung kayo taimtim na nakikinig, sana i-apply po natin yung pinakinggan natin na magmula sa araw na ito, magmula ngayon, baguhin na natin yung way ng ating pakikinig po. Maging katulad na tayo ng Mary. Your good appetite in listening to the Word of God, the sense of meekness na sa atin pag tayo nakikinig, and make listening to the Word of God your first choice. Yun po ang gawin natin. Unahin natin ang pakinig ng Word of God. And I assure you, tinitya ko po sa inyo, makukuha ninyo ang bisa ng salita ng Lord. Magkakaroon ng bisa ng salita ng Diyos sa atin. Delikado na po ang panahon ngayon na kailangan ng Word of God sa atin po ay may bisa. Gumagana ang Word of God sa atin po para panlaban natin sa lahat ng mga nagaganap po sa paligid ngayon. Kaya pag wala ang bisa ang Word of God sa atin, kawawa tayo mga Christians. Kawawa po tayo. Yan ang number one panlaban natin. Ang salita ng Diyos ang number one panlaban natin as long as na yung Word of God ay tagos sa puso natin. Makikita mo ang bisa ng Word of God dito sa ating buhay. Habang tayo po ay kahit dumadanas sa kapigatian, magugulat ka kahit dumadanas sa pandemya, kapigatian, para bang walang pandemya nagaganap, para bang walang kapigatian nagaganap. Kasi kaya-kaya mong dalhin. Kasi kumikilos yung salita ng Diyos sa iyo. Kasi talagang gumagana, may bisa yung salita ng Lord sa iyo. Yung power ng Word of God sa iyo, may bisa siya. Kaya hindi tayo nahihirapan pagka ganun. Hindi ka mahihirapan pagka ganun. Hindi ko sinasabing very easy, pero magiging panatag ang kalooban natin sa kabila ng mga kaguluhang nagaganap sa ating paligid. Kaya sa oras ito, pwede ba iyuko natin ang ulo natin at tayo mananalangin sa ating Panginoon. Diyos na nasa langit, minsan pa tinuruan mo kami, Panginoon ko. Sinabi mo sa amin ang salita mo. Sinabi mo kung paano kami makikinig, Panginoon. At tulutan mo magawa namin dito, Panginoon, na bawat pakikinig namin ay tumago sa aming puso ang sinasabi ng preacher, Lord. Tumago yung salita mo, Panginoon, sa aming puso para ito'y mamunga, Panginoon. At magkaroon ng bisa sa aming buhay. Batid mo kung sino-sino na may problema ngayon, Lord. Kung sino-sino may karamdaman. Kung sino-sino may problema sa pinansyal. Kung sino-sino nabibigatan, Panginoon. Kung sino-sino nando sa kapigatian, batid mo, Panginoon, kung sino-sino sila. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, sa power ng Word of God. Padaluin mo sa puso nila. Ipadama mo, Panginoon, na concern ka sa mga tao. Padama mo, mahal mo sila, Panginoon. Padama mo, gusto mong pagalingin yung may karamdaman. Gusto mo ibangon, Panginoon, yung mga bumagsak na negosyo, Lord. At gusto mong patawarin yung lahat ng may mga kasalanan. Padama mo sa kanila, Panginoon ko. Padama mo sa pamagitan sa salita mo na binitiwan sa umagang ito, Ama, na maging buhay sa aming puso. At tulutan mo, Lord, yung lahat naman ng problema ngayon. Bigyan mo ng kagaanan, Panginoon, sa pamagitan po ng salita na binitiwan mo sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. At tulutan mo po mula sa araw na ito, ganun na kami makikinig na katulad ni Mary
Hindi katulad ni Martha, kundi katulad ni Mary, na ang salita mo ang una sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinataas, tinatakila. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, purihin ang Diyos mga kapatid at sa umagang ito, basic ang teaching natin, pero napaka-importante po. Talagang pinili ko po yan para na sa ganun, malinawan tayo at malaman, para hindi masayang yung pakikinig natin every Sunday, every Thursday, every Tuesday, lahat ng pakikinig natin, hindi masasayang pag ganun po tayo makinig na katulad ni Mary. And how I wish na mula sa araw na ito, ganyan na po tayo makikinig. Ang samantala sa oras po ito, tatawagin ko si Pastor Lud po at i-explain sa atin ang tungkol sa gospel po. Huwag muna kayo alis po. Explain po ang gospel sa atin at sa isang linggo, muli tayo makinig ng salita ng Lord. Salamat po and may God bless you all. Praise God. Salamat po sa Lord again for that very wonderful message through our beloved Bishop. Ngayon po, napakinggan po natin maigi kung gaano po kaimportante ang pakikinig po ng salita ng Diyos. Na dapat ito po ay nagpo-produce po ng bunga po sa atin. At lahat po tayo ay kinakausap po ng ating Panginoon, especially to all our first-time televiewers po. At naniniwala ko na para mas maging effective po ang pakikinig po ng salita ng Diyos is you need to accept Jesus in your life by believing in His gospel. Dahil siguradong mas magiging fruitful po ang salita ng Lord sa ating po mga buhay. Kaya lang po ang tanong, what is the gospel of Jesus Christ that we need to believe? In the book of 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kaya lang po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po yung magsisisi naman po ng ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So para bagang pinapatay po natin ang ating kasalanan sa pamamagitan po ng repentance. At naniniwala po ako, no matter how big your sins are, the Lord is willing and able to forgive your sin as long as nakita ng Panginoon na yung puso po natin, nandun po yung genuine po na pagsisisi, ay patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Yan po yung unang step, we need to repent. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ. So tayo naman po ililibing naman po sa tubig in the name of Jesus Christ sa pamamagitan po ng bautismo. Babautismoan po tayo sa tubig, so para bagang inililibing po naman natin yung ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So in Jesus' name po ang gagamitin po natin dyan pag tayo po'y binabaptize. And take note, ang sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. So yan po ang ginagawa po ng water baptism po sa atin. So take note, yan po yung pangalawa, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ, or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Power to overcome all the works of the flesh, all the works of the enemies in our lives. Yung mga weaknesses po natin, ma-overcome po natin pag nasa atin po yung Holy Spirit. Yan po yung tutulong po sa atin
para makapagbagong buhay. Hindi po yung magbabago ng isang araw, sa susunod na linggo, balik na naman sa dati. No, hindi po ganun. Kundi, pag nasa iyo po ang Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin. Kumbaga, yan po yung nagre-remind po sa atin. Kung ano yung masama, sa mabuti, yan po yung nagre-remind sa atin na sundin ang kalooban ng ating Panginoon at para mapagtagumpayan po natin ang ating po mga kahinaan. So that is the third step. Need to receive the gift of the Holy Spirit. So take note, una-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mo na gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo inyong mga ulo and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, natanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng interested po magpabaptize, andyan po mga telephone numbers po natin. Sa baba po ng mga screens po ninyo, pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. At gayon din po, meron naman po tayong FB page. Pwede rin po kayo mag-message directly po dyan para mabigyan po kayo ng further instruction. So once again mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless every one of you. And meanwhile, let's go back to our beloved Pastora for some additional instructions regarding po sa ating online giving. Purihin ang Panginoon, tunay nga po na mahirapan po natin sundin ang kalooban ng Diyos hanggat hindi po tayo dadaan sa proseso na yan na lagi pong pinapahayag ng ating beloved Pastor Ludwig Santos, ang Acts 2:38. Kaya po ay para po sa mga ngayon pa lamang po dumalo at kayo po ay magpa-schedule po para kayo po ay mabautismuhan. Samantala tayo po idadako sa ating pong offertory sa Proverbs 18:16. A man's gift makes room for him and brings him before great men. Tunay nga po na napakagandang bagay ang isang tao ay marunong magbigay o marunong magregalo sapagkat gagawa ng isang magandang daan para sa kanya yan. Di ba? Ang sabi sa binasa natin, makes room for him and brings him before great men. Kung ang pagbibigay natin ay magdadala sa atin sa great men, lalong higit pag tayo po ay nagbigay sa ating Panginoon. Amen? So marami tayong mga desire sa ating mga buhay na kung saan ay diringgin niya ang ating mga panalangin. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat po sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganun din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa kanya-kanya ninyong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Tunay nga po na tagos sa puso ang pangangaral po ng salita ng Diyos sapagkat ang pinahayag sa atin ng ating Panginoon ngayon through our beloved Pastor Louie na kinakailangan po bantayan po natin ang ating mga puso sapagkat baka ang ating puso po ay hindi po matabang lupa. Kumbaga ngayon po itinalakay ng ating bishop yung 4 na klaseng puso na kung saan kinakailangan pag tayo ay makinig, ay talaga nandoon, makikinig tayo intently, attentively, at atin itong inuunawa sapagkat mahirap po na hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos na ipinagkakalob po sa atin. Samantala, tayo ngayon ay mananalangin na. Iyuko po natin ang ating mga ulo.
Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kapag kami po ay nakinig ng salita ng Diyos, ay maging taos po sa puso namin. Magkaroon po kami ng perfect attitude sa inyong harapan, Panginoon, upang ang biyaya o Diyos ay matanggap po namin through the power of the Word of God. Tulungan mo po na sa aming buhay, Lord, ay maging first choice ang aming pong pakikinig ng salita ng Diyos. Pang sa ganun, Lord, ay talagang magkaroon kami ng extravagant worship and extravagant giving at maunawaan po namin ang malalim na kahulugan ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, Ama, sa umaga na to na patuloy mo pong pinalakas ang aming pananampalataya. Yanataas po namin ang mga sarili sa inyo, Lord. Iunat mo ang mapagpalang kamay. Pagpalain mo po't basbasan ang lahat ng inyong mga anak, kahit nandun sa mga malalayang lugar mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Huwag mo pong ipaubaya sa mga darayang espiritu. Ganon din po, O Diyos, pagpalain mo po mga pisikal na pangangatawan mo. Huwag mo pong paubaya sa sakit, especially, Lord, sa lumalaganap ngayon ng COVID-19. At ingatan mo rin, Panginoon, ang kabuhayan ng iyong mga anak. Ibuhos mo masaganang pagpapala, Panginoon, kahit na sa ganitong pandemya ay nanduroon pa rin ang iyong pagbibigay. Maraming salamat po, O Diyos. Dalangin po namin na magtapos na po kami sa ganito pong sitwasyon ng COVID-19 na to ay madali ang lumaya sa aming harapan. Hangad po namin, O Lord, na maibangon ng muli ang ekonomiya ng bawat lugar, Lord, na ng hina at ng lupaypay. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, ito pong samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen. Purihin po ang ating Diyos ang buhay. Maraming salamat po sa inyo pong pagdalo sa ating gawain. Alam ko po na patuloy po kayong pagpapalain ng ating Panginoon hanggang sa susunod na linggo. God bless you all and to God be the glory. Now is the time to take the freedom that is gone.